24 hangtod 6 gimando sa Ginoo ang pinakauna nga sugo mao ang ayaw kamo paghimo og mga Diyos sa dagway sa bisan unsang anaa sa langit, sa yuta o sa tubig. Ayaw gayud ninyo kini alagari og simbaha. Kay ako ang Ginoo nga inyong Dios abubuhan. Dili ako gusto nga anay lain kamong simbahon. Silutan ko ang mga nakasala kanako apil ng ilang mga kaliwatan hangtod sa ikatulo o ikaupat nga henerasyon nga nagsalikway kanako. Apan kinapakita ko ang akong higugma ngadto sa daghang kaayong henerasyon nga nahigugma kanako og nagtuman sa akong mga sugo. Amen. Iya gayud gi padayag nga abubuan siya ug wala gayoy bisan unsa nga Dios nga makatupong kaniya. Mao nga siya ra gayud ang angay alagaran ug halaran. Ug karon nga anaa kita sa tubangan sa Ginoong angay lang gayud nga siya simbahon ug alagaran. Kay sa Salmo 135:1-3 akong basahon sa English. Praise the name of the Lord. Praise Him, O servant of the Lord. You who stand in the house of the Lord, in the courts of the house of the Lord, praise the Lord, for the Lord is good. Sa Cebuano, dayga ang Ginoo, dayga ninyo siya kamong iyang mga alagad, nga nagalagad sa templo sa Ginoo, nga atong Dios. Dayga ang Ginoo, kay maayo siya, pag-awit kamo og pagdaig kaniya, kay maluluyon siya. Amen. O karon mamarog kita aron sa pagdaig ug paghimaya sa atong Ginoo nga napadala sa atong manluluwas nga Hesus Kristo, buhing Dios. Amen. Amen. Psalm 47:1-2 says, "Shout to God with the voice of triumph, for the Lord Most High is awesome. He is a great King over all the earth." Amen. So let us worship God with all of our heart, mind, soul, and strength. We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging seas. Our God, He holds the victory. 'Cause there's joy. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. 'Cause we sing to the God who heals. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. 'Cause He hung upon the cross, then He rose up from the grave. My God still rolling stones away. Amen. There's joy. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet.
are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. There's joy. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. We shout out your praise. 'Cause we shout out your praise. Amen. Thank you, God. Thank you. Thank you so much, oh God. Who has held the oceans in His hands? Who has numbered every grain of sand? Kings and nations tremble at His voice. All creation rises to rejoice. Behold, our God, seated on His throne. Come, let us adore Him. Behold, our King, nothing can compare. Come, let us adore Him. Who has given counsel to the Lord? Who can question any of His words? Who can teach the one who knows all things? Who can fathom all His wondrous deeds? Behold, our God, seated on His throne. Come, let us adore Him. Behold, our King, nothing can compare. Come, let us adore Him. Who has felt the nails upon His hands, bearing all the guilt of sinful man? God eternal, humble to the grave. Jesus Savior, Jesus Savior, risen now to reign. Behold, our God, seated on His throne. Come, let us adore Him. Behold, our King, nothing can compare. Come, let us adore
His throne. Come, let us adore Behold Him. our King. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore. Behold our God. Our God, seated on His throne. Come, let us adore Him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore. Behold our God. Our God, seated on His throne. Come, let us adore Him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore Him. Hallelujah. Praise you, God. Thank you, Jesus. And there's one thing that we ask of you, God, to give glory to your name alone all the days of our lives. Jesus, you came to the earth, dying the death I deserve. Bring me to love and to serve for your glory. You pulled me out of the flames, covered my guilt and my shame, gave me a hope and a name for your glory. So whatever I do, There's one thing. one thing I pursue. I want to please you, oh God, in all of my days. Your mercy has done, and now I can see. I want to please you, oh God, in all of my ways. No matter the cost, I want to please you. Whether I'm honored or cursed, Sin is the last. seen as the last or the first, you'll give me feet to endure for your glory. Let me be broken or blessed, use me in life or in death. I want to spend every breath for your glory. Amen. So whatever I do, one thing I pursue. I want to please you, oh God, in all of my days. Your mercy has done, and now I can see. I want to please you, oh God, in all of my ways. No matter the cost, I want to please you. Thank you, Jesus, for you bought us, oh God, from death to life. Hallelujah. You bought me, you own me. The love you have shown me has captured my heart and devotion. My life has been paid for. I know I was made for this one thing. There's one thing. This one thing. I want to please you, oh God.
my days. Your mercy has done, And now, and now I can see. I want to please you, oh God, in all of my ways. No matter the cost, I want to please you. Amen. Philippians 3 says, "But whatever gain if I had counted as loss for the sake of Christ." Thank you, God. Thank you, Jesus. Kung basahon ang Buhat 2, Kapitulo 2, versikulo 23 santos 24. Og ningon dinhi si Pedro, kining maong Hesus nga gitugyan sumala sa kitakda nga plano og sa nahibalawan ng daan sa Dios. Inyong gilangsang sa cross og gipatay pinaagi sa mga kamot sa mga tawong wala magtamod sa balaod. Apan gibanhaw siya sa Dios, gipalingkawas gikan sa kasakit sa kamatayon, kay dili man gayud mahimo ang alang kaniya nga kapugngan kini. So ang gisulti ni Pedro gyud sa 23, ang kamatayon ni Kristo dili siya accident, kundi giplano na gyud sa Dios. Mo ni nga usa ka butang nga atong na sa gisulti sa Bible nga giplano na. Di out of obligation or na-incline siya ni kundi out of pangkinahanglan nun. Kaya nga naman, maluwas lamang ta pinaagis kamatayon ni Kristo. O kita mo'y nang hinanglan. So mo na nga ang kamatayon ni Kristo, mo'y dako kayo nga grasya nga even sa wala pa ang sala, giplano na sa Dios. But amazingly, sa 24, apan gibanhaw siya sa Dios. Og niingon siya dinhi, kay dili man gayud mahimo alang kaniya nga kapugngan kini. So nagpasabot ni nga ang atong Ginoo na banhaw. Nga wa gyud laing manunubos kundi si Kristo lamang. Kay siya gyud ang Dios nga nabanhaw. Busa makita nato nga ang nagpakamatay og ang makapaluwa og makaluwas sa atong mga sala si Kristo ra gyud. Kay way laing Dios nga namatay og nabanhaw along sa mga sala. Amen. So Father, salamat Ginoo God, salamat Lord. Lord, bisan tuod kami nga makasasala, Lord, imo nang giplano Ginoo sa wala pa o God ang kalibutan ng among kaluwasan. Mo na ang kamatayon ni Kristo, Lord, dili tungod Lord sa accidental kini Lord, kundi Lord, it's part for your plan o God sa among kaluwasan. Og di lang tungod Lord kay out of money mong inclination, kundi out of necessity. Isip kami nga makasasala, Lord. Nga, Lord, nga maoragyo ang pamaagi para kami maluwas. Busaman, salamat. Ug salamat, O God, nga ikaw ang Dios nga nabuhi, nabanhaw, ug dili patay nga Dios. Dalaygon ka, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. There is one gospel on which I stand for all eternity. It is my story, my Father's plan. The Son has rescued me. Oh, what a gospel, oh, what a peace, my highest joy and my deepest need. Now and forever He is my light. I stand in the gospel of Jesus Christ. There is one gospel to which I cling, all else I count as lost. For there where justice and mercy meet, He saved me on the cross. Thank you, Jesus. No more I boast in what I can bring. No more I carry the weight
gospel of Jesus Christ. I stand with the gospel of Jesus Christ. Amen. There's no other salvation except the name of Jesus Christ alone. Sa tuwing koronang nagigasok sa imong ulo, ni dahil hamili mong dugo, matag sa malabot sa lawas mo, kahapos mo sa giantos mo, kaluwasan, kaayuhan na ang ko. Sa tulog kong korona mo, nagidasok sa imong ulo, ni dahil hamili mong dugo, matag sa malabot sa lawas mo, kahapos og sakit giantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na ang ko. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawan sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawan sa among pagsimba. Imo ang tanang pagdayi, imo ang tanang dungo, ang purong-purong sa himaya, ug kadungganan kanimo ang tanan. Imo ang tanan pagdayi, imo ang tanang tungo, ang purong-purong sa himaya, ug kadungganan kanimo ang tanan. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawan sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawan sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawan sa among pagsimba. Imo ang tanang pagdayi, imo ang tanang dungo, ang purong-purong sa himaya, ug kadungganan kanimo ang tanan. Imo ang tanang pagdayi, imo ang tanang dungo, ang
hapos o sakit, giantos mo kaluwasan, ug kaayuhan na angkon ko. Hallelujah. Thank you, Jesus. We give you glory and praises alone, O God. May hapon sa tanan, mga kaigsunan, aduna ba kitay bag-o karon? Please raise your hand. Natay bago first timer. Praise God, sister. We invite you to please come in front. Praise the Lord. So we welcome you one another with the love of our Lord Jesus Christ. Jesus loves you, my friend. Jesus loves you. Jesus loves you, my friend. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves you, my friend. Di gugma ka ni Jesus. Di gugma. Di gugma ka ni Jesus. Di gugma, di gugma, di gugma, di gugma, di gugma ka ni Jesus. Amen. Jesus loves you, my friend. Pambuhan. Praise Lord. Ingnan mo tupad, Jesus loves you, my friend. My friend. Bitaw, natay announcement next Sunday for next sunod Domingo lang ni siya because sa Sinulog, buntag sayo na inyong service. Balikon ako, buntag sayo. Alas 10 sa buntag. Kay para kay kanang tungod sa Sinulog. So kana lang kay musaba kay pista man gud dinhi musaba na. So nya daganang hudyaka basin igawas ni diha madunggaban mo di bitaw God forbid binuha ba. Dagang mga hubog ba nga makuan niya. So mo nang gibuntag na to kana lang siya nga Sunday, Domingo. So but next Sunday mobalik na sadta sa ato ang alas 3 sa hapon. Ay, kulit na, basing mo, kalimut, mangkubuntag na dito. Kuan na, isuwat na sa kuan gyud sa inyong kalendaryo or sa inyong kuan. So, mo din na akong kuan day. So, praise the Lord sa kaayo sa Dios, talaygon ng Dios. So actually, pagsugod sa bagong tuig, matag-usakan nato nagselebrar. Culture na yun nato, or normal na yun nato, nga kada alas 12 sa Pitsa Uno, mo great yun tag Happy New Year. Di ba? So one of the things nga ako lang na tawagan ni na kuan sa akong anak, wabo ko pa nang hidira, sa akong anak nga babae, ningon siya Happy New Year, yung siya 13 years old na siya. So makita na to is 13 na siya, mukaron 13 because she excited nga mahimo sang 13 para makapil ko sa NSC, sa National Student Council nila. Kaya ang 12 di pa makapil. But mao ni siya ang kamaturan gud sa bata pa ta, ganahan gyud ta matiguang dayon. Pero sa tagyang tiguang na ta, di na ta mutugan sa atong edad. Ganahan ta mabata na. Di ba? Normally, mao gyud atong respond gyud, but the reality gyud, musugot kag sa madi, mutiguang juga o mamatay. Di ba? So, mao ni ang kamatuoran everyday nga atong giatubang. Nga ang tao magkatiguang gyud og mamatay. One of the survey lang gyud nga sa tibok kalibutan, actually billions of people will die every year. Mana siya, billions of people. Regardless, okay ba, naapila ba to ang kanang gubat diha? But sa Philippines mismo is 3,900,000 kapin namatay sa 2024 lang.
Mana kung kalimot ko sa itong nga buwan na to, November ba to, nga akong nakita. So makita nito, we face death every day. Mamatay gyud ta kada nagidaghang mga matay. Especially karon ang gubat sa lagkalain-lain nga nasud. So mao ni siya nga sama sa kong gingon sa gatong kaniadto nga there's a survey in the Philippines. Pilipino lang nga ang average age kuno sa usa ka Pinoy mabuhi 58 years old. Mao na siya ha. So ipahanan na niyo pila yung edad. So mao na average. So kung nalapas na ka, grasya na kay nas Ginoo. So 58. So morning nga usa ka butang nga kadaghanan nato isip Kristohanon kung Christian man ka, kung na kay relasyon ni Kristo ni Lord Savior. Actually, yes, it is good. We do not mind ano sa ata mamatay kay natay kasiguraduhan, but we need to understand as believer, gitagaan ka o giluwas ka sa Dios para gamiton ang mga tanang oportunidad dinis kalibutan for the advancement of His kingdom. Manang sadly, dagan sa mga believers, mga matay, wa sad sila kibaw kung say katuyuan silang kinabuhi. Daghan sa mga believers, maingog Christians, yet did die, and yet di mo makita ang agi nila as Kristohanon. So, morning, I want you to open your Bible in Salmo 90. Diba, ningon mo ko yung Old Testament ko. So, nakos Old Testament, Psalm 90. So, ang gitaytulan ko ni nako is paamguha ako o Dios sa kung unsa kamubo ang akong kinabuhi. So, paamguha kami sa kamubo sa among kinabuhi. Mo din in English pa, teach us to number our days. So, paamguha kami sa kamubo sa among kinabuhi. So, ang theme ani is time is gold. Time is gold. So, ngano man si Moses nag-ampo ani? Kaya this is a prayer psalm. When we speak about psalm, it's the only book composed of books. Muna nga, makita kada chapter is a book. Mo nili nga book nga daghan kay author, anonymous, and most of the author is David. Pero daghan pong wa may lihing author. But in your Bible, makita mo diha, sa ako ang Bible, pag-ampo ni Moises ang tawo sa Dios. So, mo na siya, remember, appeal na siya, di na siya, kanang titles Bible sa translator na. Pero kaning inaygamay diya nga sulat, pag-ampo ni Moises, is, kani siya, superscript, gitawag superscript, which is inspired ni. So, ang nagpasabot ni, si Moses maoy, nag-author ani. O may nagsuwat ani. So makita nimo ang background lang ani kung si Moses possible na suwat ni niya unsa man pagtaong Jesus Christ or wala pa si Jesus Christ, wala pa gyud panahon gyud sa Exodus, di ba? So mo ni siya pagtan-aw sa background, mo siya pagtan-aw sa historical background unsay situation na ni kay si Moses man ni. So mo ni nga, so kani nga ang Salmo, there are 5 books. 5 books. Chapter 1 to 42 mo ng first book. 43 to 84 mo na second book. So, makita tani kaning Psalm 90 is part sa third book. Ato makita ni. So, isiga yung mga mata, wa mo kibawon sa nang Psalm mo. Mano mamasag mo ba? So ang Psalm 90 to 92 is mauni ang prelude sa Psalm 93 to 100. Prelude is preliminary ba? Nga ang theme gyud is pagsaulog nga ang Dios maoy hari. Mo na makita ninyo, mo ni siya gi-arrange ni sa mga church father nga gauna gyud ay sa mga Old Testament nga mga Hudiyo gi-arrange man nila based sa theme. Mo na nga kuan. So atong nakita dinhi si Moses man ang author, sa tupa mao ni ang pinakadugayan nga salmo. Akong balik ko na, tungod si Moses ang author, mao ni ang pinakadugayan nga salmo. Mo ni appeal to this question day. Sige ng salmo. So actually si Moses naka-compose nag mga poem which is in Exodus 15, Song of the Sea, kalantahon sa dagat. Even in Deuteronomy 32 verse 143, which is Song of Moses. So, kaning Psalm 90, actually, is, makita na to nga si Moses is magbabalak yun, na compose din niya, nga siya
author ani. Kay gisuwat man nini. Ya kinsa man si Moses? Si Moses isa siya ka bata nga na-survive kung kasbasa mo sa Exodus nga niingon ang pero pati ang tanang bata 2 years old and below. O tungod ingon dito sa Hebrews nga beautiful kay siya nga bata, gitaguan siyang mama sa kisame o man gipalutaw sa Nile River. Dayon si Miriam nga igsuon nga babay nga nagsunod niya human nakit-an sa anak sa pero, di ba? Nya pagkahuman ang gipayaya ang iya sang mama. So mo ni si Moses nahimong Prince of Egypt. Kadugong man salida, Prince of Egypt. So that is why di lang ana sa paghumayag Prince of Egypt dayon nakapatay siya usa ka Egypto humanidagan siya sa Haran. Ay diday nakalimot ko kaning si iya papa sa iyang asawa. Nalimutan ko. So, dito siya nahimong shepherd. So, si Moses, siya mo'y nagsuwat sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Diba nina ha? So, what are the 5 books sa Old Testament? Pentateuch. Di ba po? So, ato matawag din, if you look at the story, si Moses gitawag sa Ginoo as a deliverer sa Israel kay naulipon sila sa Ehipto. 430 years naulipon sila. And then si Moses mo gigamit nga mo deliver nila dito sa Egypt o musud sa adto sa Promised Land, which is saad naman na sa Ginoo. But probably nasuwat ni Moses, pamakasabot ni Musbak, pamakasabot ta siya giyon sa pagsuwat, is nasuwat ni siya sa time sa wilderness. Mo nang nganong nakaingom siya nga Ginoo paamguha kami kung unsa kamubo ang among kinabuhi. So unsa man hitabos wilderness? Di ba second generation ray nakasud daghang nangamatay. Mubo wa jud kay kinabuhi. Di wala damha, mubo wa jud kay kinabuhi. Mo ni siyag na ways na usikan nilang kinabuhi imbes musud ta sila sa Promised Land, wa masud kay ngano magahig diya nagagikan hudiyo kang dako kay ngano man gahi kag di ba? Mo nang so mo ni nga atong makita nga ang event ani sa Genesis sa Salmo 90 is mao ni ang background or historical background probably gingon sa commentary or naiuban sa Numbers 12 to 13 but din is Numbers 20. Unsa man ning Numbers 20? Ang Numbers 20 sa story is the gate na siya sa Promised Land. Kadesh Barnea. Which is musod na sila sa Promised Land, mis doon na kastanan, tungod sila kagagig-o, sige sila, di sila mutuos gino, because of unbelief, nagtuyok-tuyok sila diya 40 years. Yan sa may nitabos Numbers 20, if you read the story, namatay si Miriam. Gistruck ni Moses ang bato, imbis istoryahan ra. Namatay si Aaron, mo na na-disqualify. So, gateway na siya sa Promised Land. The reason lang yun is pagagahig sa tao. Mao ni siya, nganong ingon gitiman ko ni time is gold. Kaya if you look at these verses, is makita nimo nga related yun sa time. Years, adlaw, tuig, birth, born, before, balik-balik na din So mo na siya nga time yun ang kwan. Time is gold, time is precious. So, maabot rag yung nga time nga makuhan ka. So, I want you to stand up and let's read Psalm 90. Ang basahon sa Cebuano. Pagampo ni Moises ang tawo sa Dios. Ginoo, ikaw mao ang among dapit nga puloy-anan sa tanang mga kaliwatan sa wala pa pagtunghaa ang kabukiran o gibuhat ang yuta o ang kalibutan gikan sa walay sinugdan ngadto sa walay katapusan. Ikaw mao ang Dios, ikaw nagpabalik sa tao ngadto sa abog ug naingon pamalik kamo o mga anak sa mga tao kay ang usa ka libo ka tuig sa imong pagtan-aw sama lamang sa kagahapon sa diha nga kini mulabay na usama sa usa ka pagtukaw sa kagabinon. Gidala nimo sila sama sa usa ka baha, sila sama sa usa ka damgo, sama sa balili nga mulambo sa kabuntagon. Sa buntag kini mutubo ug mulambo, sa hapon kini malaya ug malarag kay kami naot pinaagi sa imong kapungot. Pinaagi sa imong kaligutbot kami nangalisang.
Gibutang nimo ang among mga kasalanan sa imong atubangan, ang among mga sala nga tinago diha sa kahayag sa imong nawong. Kay ang tanang nawong mga adlaw mulabay diha sa imong ikasuko, natapos ang among katuigan sama sa usa ka pagpanghupaw. Ang mga adlaw sa among kinabuhi 70 ka tuig ug tingali tungod sa kabaskog 80 ka tuig. Kay kini katuig bisan pa niana ang ilang gidugayon mao lamang ang kabudlay ug kasub-anan. Kay kini matapos dayon og kami maglupad. Kinsa ba ang nasayod sa gahom sa imong kasuko ug sa imong kaligut-gut sumala sa kahadlok kanimo? Busa tudloi kami sa pag-isip sa among mga adlaw aron makabaton kami og usa ka kasing-kasing nga maalamon. Balik o Ginoo, hangtod kanus aba. Kaluy-i ang imong mga alagad sa kabuntagon tagbawa kami sa imong gugmang walay paglubad aron kami maglipay ug magmaya sa tanan namong mga adlaw. Lipaya kami sama sa kadaghan sa mga adlaw nga ikaw nagsakit kanamo ug sama kadaghan sa katuigan nga kami nakikita sa daotan. Ipakita ang imong buhat nganhi sa imong mga alagad ug ang imong himaya ngadto sa ilang mga anak. Itugot nga ang kaluoy sa Ginoo nga among Dios mania kanamo ug lig-una dinhi kanamo ang buhat sa among mga kamot. Oo, lig-una ang buhat sa among mga kamot. Ampo kita, amahan namo nga nasa langit. Lord, salamat sa imong pagkamatinud-anon nga Dios. Yes, Lord, imong kapungot kanunay gyud naa dinhi kanamo kay makasasala kami. Salamat sa dugo ni Kristo nga isip nga magtutuo Ginoo. Lord, nga imo nang gipakga, imo nang gibunal dito kang Kristo dito sa cross, O God. Pusaman, salamat Lord. Ug salamat sa pagtuo nga gihatag kanamo. Nagampo gayud ko Lord kang hapuna Lord, pasabta mi Lord. Kung unsa gyud kamubo among kinabuhi dinhi O God. Lord nga makaamgo ang matag usa namo Lord, nga di namo sayangon among kinabuhi dinhi Lord kay imo ming giluwas alang sa imong kahimayaan Ginoo God. Pusaman, salamat Ginoo Lord. Help us, give us a wanting O God, Lord, to pursue your Lord holiness and to pursue your glory O God. Thank you Father, in Jesus name we pray. Amen, amen. Lingkod ta, palihog. So nakoy duha ka punto dinhi. Ang kahalangdon sa Dios verses 1 and 2. So before pag-ampo ni Moses, di ba, ang psalm is composed of many types of psalm. Wisdom, pag-ampo, lamin, kasubo, song of ascent, awiton, pagtungas, tawagan ni praises nga psalm. Basta 7 types of psalms. Yung mga kita, kanis psalm of prayer. So nag-ampo si Moses. So before siya nag-ampo, iya sa yung gidaig ang kahalangdon sa Dios. The majesty of God sa English pa. Iya sang gila, kinsa ang Dios, the beauty, the splendor, the magnificent who God is. Mao gini ang ato gyud. Manatays na ko'y subpoint ang contrast sa tao. Yes, ang tao, ang Ginoo is majesty, pero ang tao, insignificant. Mo ni siya. Kaya nga naman, ang pagka-mortal sa tao. The eternal God, mo ni naka-majesty niya, kaya wala siya sinugdanan, wala siya katapusan. Pero ang tao, mamatay yun. Verses 3-6. Og tungod kay mamatay, yun sa hinungdan, ang the morality of man. Manang una, the mortality of man and the morality o ang moralidad sa tao. Mo nang verses 7-12. But amazingly, ang point 2, ang last nga closing nga prayer ni Moses is about, maning point 2, the mercy of God. Ang kaluoy sa Dios. Diba, ni close si Moses ani, og nanghangyo sa kaluoy sa Dios. One of the reason we are alive because of the mercy of God. Kaya ang bayad sa sala, kamatayon. Muna nga, ayaw gyud ibaliwala imong kinabuhi. So, sama sa ingon, since si Moses may nag-author ni, mo ni ang pinakatiguang nga salmo o pinakadigo ito gayan sa yup nga kuanday word. So, iyan ang gisuwat in connection sa Israel sa dihang naglakaw sila sa wilderness. Kung kibaw mo sa story, gisave sila sa Ginoo gikan sa Egypt, ang based sa mga commentator or commentary is 4 days ra nga lakaw nga padung sa Promised Land, nahimo ng 40 years. Unsa hinungdan? Stubbornness. Gahigo. Unbelief. So,
Stubbornness is the result of unbelief. Kaya di sila mutuo silang Ginoo. Matinumanon sa ilang gusto. Di ba somewhere na din makapamalandong ta sa mga Israelita kita ni? Di ba? So mo ni nga, one of the things lang, sa first generation nga nagawas gikan sa Egypt, nangamatay, mo na ang second generation nga natao sa wilderness, mo ng 20 years old, mo'y nakasud sa promised land. Except ni Caleb o ni Joshua. Mga bagining duha, nga gikan sa first generation. Kabantay mo nga 80 years old as Caleb, o nangaigapon nga musukol. So, mo ni nga, kita na to nga, ang first generation, or given second generation, is mo-refuse gud sila, magdumili gud sila nga musunod ni Moses, kay og musalig sa Dios. Kay instead nga musunod unta sila pinagi pagtuo, nitalikod sila kay wa sila pagtuo sa Dios. Mo nang gihukman sila sa Dios. So, mo ni nga kaninga nasod nga Israel, naglakaw-lakaw sila sa kawanangan. Kawanangan ba na? Wilderness. Kawanangan, 40 ka tuig. Inahamong lakaw-lakaw yung makita, bukid ba? Bisag tubig, wa mo makita. Kay diserto man na dito. So, antod nga kaning mga tawhana nga namatay o katong 20 katuig nga mga bata nga nagedad, nga mga anak atong mga gahig-o, namatay usab diha sa Kadesh Barnea. So, mga pipila lang ni nakasud sa Promised Land. So, mo ni nga usa ka butang ang power sa unbelief. Kanang dili ka mutuo sa Dios, magtuyok-tuyok ka kasi mong kinabuhi nga way kapuslanan ug kapoy kina. So mo ni usa ka example. So akong basahon ang commentary sa Bible Knowledge Commentary, contrasting God's eternity with human transitoriness. It means human transitoriness is not permanent, and confessing that man's days pass away in God's wrath. The psalmist prayed that the compassionate God would give His people success for their labors and joy for their sorrows. So, mo ba gini nga, pagka gahig-u sa tao, is di-confess gyud nga, ang kaning nga tawhan nga matay tungod sa kapungot sa Dios. Listen to this, our God is an angry God. So, mo na kibaw gina. So, napatay lagi gisulitan siya. So, lahat pagkasulti, ang Salmo 90 is nag-stress gyud ni sa time, panahon. Og nga mulabay lamang. Look at your Bible. Verse 1, imo makita diha ang adlaw. So verse 4, 4. Ang adlaw sa katuig 9, 12 to 14 and 15 nag-speak nag-adlaw. Magbasahan nimo. Ang tuig is verse 4, 9 to 10 and 15. So man ang time is gold. Nag-speak ni siya sa adlaw, lumalabay ra yung adlaw. Di ba? Ang una, itong patagbuhok, ni kaugmap, daghan ng puti. Walang damha. Di ba? So, makita na to, nag-describe ni nga ang atong Dios is walay sinugdanan o walay kataspusan o labawsnan, di gyud mausab sa tanang henerasyon. So, unsa pa kinabuhi na to, ang Ginoo is from everlasting to everlasting. Nga di good siya mausap. Pero unsa man nato ang makatunan nato ani? Ma-aware ta nga mubo ra kay ang kinabuhi sa tao. Mubo ra kay ang kinabuhi sa tao. Mao nang si Moses nagdala kaniya nga moampo gyud siya sa tabang sa Dios. Kay kung wala ang Dios, wa gyud tay maakomplisar sa ato ang kinabuhi. Amen? Kawang nga gyud tanan. So man siya, the majesty of God, ang pagagamhanan sa ang kalangdon sa Dios. Para atong makatunan, para makaamgo ta sa ato kung unsa kamubo atong kinabuhi, mana magsugod ta sa kahalangdon ang Dios. Mo nang verse 1, makita mo unsa nila? Apila pagampo ni Moises ang tao sa Dios. So si Moses is ang tao sa Dios. The man of God, in English pa. So sa Psalm 17:86, naigibutang dia a prayer sad, pero wa gisulti man of God.
Dinira sa verse sa Salmo 90, gisulti, man of God, ang tao sa Dios. So si Moses gitawag siya man of God. Even in Deuteronomy 33:1, Joshua 14:6, first mo na gitawag siya man of God. Even si Joshua, nasa record siya, First Chronicles, tawag siyang man of God. Elisha, tawag po ang tao sa Dios. Si David, gitawag po ang tao sa Dios. Nasayod ba mo, ang pastor, gitawag po ang tao sa Dios. But I believe in 1 Timothy 1:6-11 and 2 Timothy 3:17, even ang mga magtotoo, mga tao sa Dios. Man of God and woman of God. Inamin tupad, man of God and you're the woman of God. Listen to this. Unsa man siya, unsa isati? Ang pag-ampo sa tao sa Dios. Kung wa kay ampo-ampo, di ka tao sa Dios. Kay ang moampo ang tao sa Dios. Mo na itiman Dili kay nga to ay tao kung a prayer of man of God. So it speaks nga those man of God is those only who pray to God. You cannot call yourself a man of God kung wa kay ampo-ampo o labos tan wa kay relasyon sa Dios. So, awang verse 1, nagsugod ya Ginoo, in English pa Lord. But the English word ni Lord is capital letter L and small letter O-R-D. Unlike sa capital O letter Lord. The word Lord here is Adonai. Nato capital O letter Lord diha, nasa verse 1, makita sa ninyo diha, aman to, nga kuan is Yahweh, personal name sa Ginoo. The word Adonai is refers gapon sa Yahweh nga mo'y nagdala sa ato ang destiny, unsay meaning sa atong kinabuhi. Siya ang kuan moral governor. Siya mo governor sa govern sa atong life. Siya ang ruler. Mo ni ang Adonai Lord. Mo na nagsugod Ginoo. It means ikaw mo ni govern sa akong life. Ikaw mo'y nagbuot sa akong life. Amo ningingon ni Moses. Og ato makita da, ikaw mo ang among dapit nga pulay-anan. In English pa, dwelling place. Look at here. When Moses pray, the majesty of God, sa kalang doon sa Dios, Lord, which is mo'y nag-govern, mo'y nagbuot, mo'y nag-control sa akong life, ikaw among puloy-anan, hingon ni dapit nga pulay-anan. Dwelling place, it means balay. Home. It means refuge. Dalangpanan. It means protecting shelter. Mo protect. Kabantay mo sa balay? Di ba mo protect? Safe haven. That is why it is God who give us peace. What is the form of house or home? Di ba? Rest. Peace. Kalinaw. Comfort. Security. Kung nakay balay, di ba secure ka? Di ka mawanan. Di ka mainitan. So that is why si Moses nila din nga ang Ginoo mo ilang puloy-anan. Listen to this, whatever house you imong gipuy-an, na pa na elevator, escalator, sa panang TV, kung way Ginoo, di gyapon na kalinaw, di gyapon na home. Pero kung mong balay, bisan gamay ra, wa kay malapyansis, kung naang Ginoo, kapahuway gyapon ka. Kana ug importante. Mo nang matawag yun ang home ang balay, kung naa ang Ginoo. Kaya ang Ginoo bagyoy makahatag tog kalinaw, kapahulayan. Munang kung mangandoy man mo, og nindot nga balay, og kundo sa building, apila ang Ginoo. Kung way labot ang Ginoo, kapoy-kapoy lang kag pangandoy. Kay kapoy ra gyapon na. Nato kahigdaanan, pwede ka katuog. Muna nga usa ka butang nga ato makita, si Moses nila siya nga, ang Ginoo mo ni protect nila. Ang Ginoo mo ilang shelter. Mo ilang safe haven. So, that is why, si Moses niilag yun nga ang Ginoo mo ilang balay. Muna nga itong Ginoo, siya man atong madang panan. And verse 2, sa wala pa pagtungha ang kabukiran, o gibuhat ang yuta o ang kalibutan. Kita ni mo din, you give birth to the earth, born, give time, a birth, born, time yapon. Diba, kabukiran, kalibutan. Makita niyo mo, ako basaw na, kabukiran, di makita sa Cebuano. Sa English, born, birth, mountains, earth, world.
So it means, lakto pasulti, nga naman nga man si Moses, Lord, you are my dwelling place. Kaya nga naman, bisag wala pang kabukiran, kung nang bukid, di ba nilangob? Na ang kalibutan na kay puyanan. Makita ni mo, ningon si Moses, sa wala pa ning mga butanga, ikaw na yun ang balay kapuyan. Kaya bisag napakaslangob sa bukid, matumpag ragyapo na. Sa asa pa kang kalibutan na, mabutan ng mga tao na maligya na sa Mars o sa Moon, nasa'y namalit. Kaya ito sila puyo. Makita niyo, bisag unsa pa ka kadato, bisag asa pa ka, di ka po na safe haven nimo. Di ka po na makaprotect nimo. So before any nga birthday, mo pagkatbuhat ng tanan, niagkuan si Moses, nga ang Dios na ang balay niya. Kay mo na'y tinud-anay nga puy-anan ang Ginoo. Remember, kung Psalm gani sa figure of speech, mo ni sa kabutang, sabi siya, balak man ni. Kung balak anon ka, di ba, mga pictures man ni. So mo ni siya. Yes, mo ni siya dwelling place, it means pictures nga balay nga ang Ginoo, it's a picture. Nga ang Ginoo gyud makahatag na to usag wala pa ning kalibutan kung bisan naa sa ni mga bukid dinhi nga sa product of birth, makita na to di gyud na secure gyapon. It is God. Mo ni nga usa ka butang lang gyud. It is God who satisfy us. It is God who can protect us. Will protect us. Good. So, gisunod niya dinhi. Everlasting gikan sa walay sinugdan ngadto sa walay katapusan, ikaw mao ang Dios. Remember mo sa kanta ni sa Psalm 90, nalimod ko request nila. So it contrast dinhi nga ang Dios gyud ni exist far above history. Wala pa ang tanan nanay Ginoo. Kung ano sa ama na, basta nanay Ginoo, wa kibaw. Muna ang Bible, Genesis 1, in the beginning, God said. Start with God's creation. Wa dia in the beginning, mao ning Ginoo, mao na wala. God said. So nanay Ginoo, kay God said naman. So di ka kaukay, asa gikan ng Ginoo. Kay in the beginning, God said. Di ba? So it start asa man sa creation nga nanay gyud ay Ginoo. So kung nay mangutana asa gikan Ginoo, remember, why nasayo din na? Ay natubaga. Kaya mo nang tubagon, mas labaw ba ka sa Ginoo? Di ba? So, He exists. So, ang generations come and go, but God still the same. So, kung sa patang nga generation, karon ko nga generation is Alpha generation. So, na, Millennia, Alpha, Beta, Kappa, Alpha, Omega na naroon nga generation. Mana, remember, sa unsa pa na nga generation, parihara na nga generation, makasasala. Usab gyud na ka generation, sinner. Butangan na gyud kuan mga pangan para matagaan og emphasis. Pero wag gyud lay emphasis, sala, makasala pa gyud ang tanan. Amen. So, that is why in Malachi 3:6, for I am the Lord, I change not. Sa unsa pa nga generation, God is still the same. He is unchanging God. Muna siya, ang kuwang lang ito, ay di mo, ilailahang Ginoo. Muna makaingon ka, nagusab-usab Ginoo, kay wa ka kailas Ginoo. Ilailahang Ginoo. Mawag yun na. In Hebrews 13:8, Jesus Christ the same yesterday and today and forever. So makita to, nag-unite difference between between being immortal and being eternal. So, makita na to nga God is eternal. Ang immortal is nara kay sinugdanan, di ba kamatay. Ang eternal, way sinugdanan, way katapusan. So, in 1 Timothy 1:17, ang basahon, now to the King, eternal, immortal, invisible, the only God, the honor, glory, and forever. Amen. So, tungod kay from everlasting to everlasting, tanang henerasyon sa katawhan, dapat muhangop diya, siya ang dalang panan. Ang Ginoo gyud atong puy-anan. Look at Christ. Christ walay balay. Mabitan ingon tundo kasi
I want to follow you, itong disciples. Diba? Foxes have holes. But the Son of Man, walay kahigdaan niyang o. Ang sulti ba? May pang mananap na pa siya'y kapuyan. Mga fox ang iro. Pero ang anak sa tao, walay balay. Kaya iyang balay ang Diyos Amahan. Amen? Muna ay kabalaka kung akay balay. Ay kabalaka kung basta ilailaha lang yun ang Diyos. So, that is why ang kahalang dun sa Diyos, which is eternal, nag-contrast sa insignificant of man. Sabi ng sino nga kan dili importante, which is mortal, mamatay. So morning contrast niya mortality of man, ang pagka-mortal sa tao. In verse 3, look at verse 3 in your Bible. Ikaw nagpabalik sa tao ngadto sa abog ug nag-ingon pamalik kamo og mga anak sa mga tao. So nagpabalik sa abog. So asa man man duman? Ano sa naman kanang ang tao mo balik sa abog? Di ba Genesis 3:19 sa diyang si Adan nakasala? Di ba giingnan siya sa tunglo sa Ginoo, till you return to the ground because from it you were taken, for you are dust, and to dust you shall return. Di ba? Hilas kita nga tao somewhere in other, pero abog magyapon dito. So makita na to nga yes, we created by the image of God. At the same time, abog magyapon ta sa Dios. Diba na ubang tag-as kay pananaw silang kagalingon. Gabi kayo nga muyurak og mga tawhan. Abog magyapon ta. Imo bang imatuto ang abog? Wala may abog sinyo hay. Inyo bang masagdan? Ay kanindot abog. Kanindot. Diba? Naiuban, manindutan, kaya di man tapuhan, sagdala abog, kanto ni baga na lang. Hindi tayo. Naggamog abog. Makinan mo, from dust we shall return. So, unsa pa na itong ipang-apply sa itong dagway, diha, og buhok, sa atong sinina, sulubon, makit sa kamahalon, abog magyapon ta. Di ba? Muna siya nga, ay kabalaka. So, verse 4, makita niyo mo, usa ka libo ka tuig sa imong pagtanaw. 1,000 years. So ako basahon, kaya ang usa ka libo ka tuig sa imong pagtanaw sama lamang sa kagahapon sa diha kini mo labay na usama sa usa ka pagtukaw sa kagabinon. Gabi no? Awa ang usa ka libo ka tuig sa pananaw sa Dios dili lamang sa mubo sa usa ka adlaw kundi ingon ka mubo sa usa ka pagbantay sa kagabi. Pagtukaw ba? Kamay yung pagtukaw? Makatuog kag medya oras, ingana ba ang sa kalibos Ginoo? Kung nakatagpilok na ka ba? Inay mo tupad, tanaw, basing nakatagpilok na diha. Nakatukaw na diha. Kadiyot ra kay ba? Ingana ang 1,000 years sa Ginoo. Di ba natay nailhan nga mga sa Bible nga tawagan ang pinaka-tiguangan nga tao mo itong pangutanang dyan mo sa nga kinsa ko ng pinakatiguang nga tao sa kalibutan nga pilaydad ningo Methuselah. So, even Methuselah, 969 years, tagpilok, ay sana, kaning pinakamubo, magyapon na, kaya nga naman, wa man na, kay 1,000 magani, mubo, magay sa Ginoo. Even si Moses, 120 years, mubo, magyapon na sa Ginoo. Amen? Wala, magyud na sa Ginoo. Kiba mo ka ng tagpilaw sa kagabinon? 3 to 4 hours, 1/4 was sa night. Maura ka na ang 1,000 years sa Ginoo. Listen to this, mga higala. Ang kinabuhis kalibutan mo, buwa kay tanan. Mao na imong pag-antos, dili makumpara sa langit nga imong naangkon diha kang Kristo Jesus. Busa pa dayon sa imong paglakaw kay ang kinabuhi dis kalibutan, di gini mo makumpara sa unsa pa imong kalisdanan sa kaanindot sa langit. Matay sama lang kanang tagpilok o kanang napulaw ra ka sa gabi. Mauna ang 1,000 years sa Ginoo. Eternal, walay katapusan. Nya imo ikailis nis kalibutan nga mamatay ra ka. Yes, kita tao, mortal ta, pero tong kalag dili mortal kay duhay padulungan nimo langit imperno. Sa langit magantos ay sa imperno magantos ka, sa langit gabing tumang kalipay. Pero tanan duha way mga matay. So mo ni nga makita na to nga even si
Moses ni ampo ani nga kakita siya nga ang 1,000 years sa Dios wa ragi tawag ni di gyud makumpara. Bisag mag-edad pa kag 999, di gyud gamay ra kay na sa Dios. Bisag 1,000 years. So makita ningon si Moses dinhi niya sa verse 5 ningon siya dinhi ang kinabuhi sa tao, mo ning history sa tao. Gidalani mo sila sama sa usa ka baha, sila sama sa usa ka damgo, sama sa balili nga mulambo sa kabuntagon. Sa buntag kini mutubo ug mulambo, sa hapon kini malaya ug malarag, kay kami na ut-ut pinagi sa imong kapungot, pinagi sa imong kaligut-gut, kami na nga lisang. Because this, uning history sa balili. Kakita mo sa balili, mutubo, mulaya. Tayhupon, mawara. Di lang kay kumutubo man gani, di lang kay malaya, wa pa kay malaya unsaan man, kanang imon or kanang sangguton. Oh, kanana ipakaon ko sa kanding. Makita nimo ing ana bang kinabuhi, patay magiana gi-compare sa Ginoo ang kinabuhi nato sa kalibutan. So, mo na nga sa Isaiah man gani 46-7, all flesh is grass, all flesh tanang tao sama sa balili. And all its loveliness is like the flower of the field. Sama sa, ang tanang tao sama sa buwak sa field. Ang balili, malaya, o ang buwak, malaya sad, mawa, pinagi sa, when the breath of the Lord blows upon it, surely the people are grass. Muna usahay kung manglakaw mo, kita mo balilig buwak, pamalandungi sa taon. Nga mao na itong kinabuhi. Nabay splendor sa buwak, nabay splendor sa kuaning tawag ni sa balili. Yes, nindot tanahon pero kadiyot kay sunod balik nimo wa nalaya na. Ang buwak pag-agi nimo ni bloom, pero sunod taon na hapon wa na nilaya na. So makita mo ni ang kinabuhi sa tao. Listen to this, brethren. Muna pagsuding tuiga ang paamuguhi sa imong kaugalingon, pangayam po nga mubo ra kay ang kinabuhi. Ayaw usiki ang pagluwas ni Kristo nimo. Muna siya, kung batanon man ka, ayaw nga batanon pa ko. Kung tiguang man ka, ay siguro tiguang na ko. Remember, even until now, sugdi na ang magkinabuhi na kaalang sa kamiyaan sa Diyos. Muna itong kanta, one thing we pursue. So, kamantay mo sa verse 6, buntag gabi. Buntag o hapon din sa Cebuano, sa English gabi. Moni ang illustration sa 5:6, illustration ni kung unsa yung kamubo ang kinabuhi sa tao. Verse 3, sama ta sa abog. Di ba? Verse 4, sama rata ka ng watch in the night. Wasya ka ng nagtagpilaw lang ba sa gabinon atong kinabuhi. I-compare ni ba? Moni siyang comparison. Nya, verse 5, isama rasad sa baha nga mawa dayon. Di ba? Yes, ang Cebu mo baha man po nigtadtod, mawa man dayon. Di ba? So, it seems nga, kadiyot rejud kay atong kinabuhi in the eyes of God. Ngano ningon man si Moses sa 1,000 years? Ngano ningon man sama siya ni? Remember, nasa Kadesh Barnea. Ug makita nato tungod sa kagahig-us Israel, daghang kay nangamatay kay kaay gilamoy yuta, di ba? Katong nagsimba sa calf, katong idols, unsa ba gyud katong nga gahig-o nga katong nagsimba gikaots bitin. So even si Moses, gingos mo nasayangan siya sa kinabuhi, kay giluwas sila sa Egypto, tungod lang yun sa unbelief, gipatay sila sa Ginoo. Instead, nga naata ilang promised land, giluwas na ta sila. Munang si Moses, nakaampo ni kikita siya sa gabing patay sa Israelite, sa dihang padung unta sila sa promised land. Muna karon higala, ayaw sayang imong kinabuhi. Kung ikaw na kay relasyon ni Kristo, ipayawidad imong relasyon ni Kristo. Kay your life is valuable na because of Christ. Kung imong yugang gidawat si Kristo. Munang ayaw buhata nga kaning pagsimba, usara ka relihiyon, ay basta mutuman lang ko, mabasa ko Bible. No, make it serious. Start this year nga imong gingon nga paamguhon ka, Lord, use me for your glory. Mo ni siya kay atong kinabuhi sa tao, mubo ra kayo. Mo na in contrast sa kinabuhi sa Dios.
nga wa gyud katapusan. Mo ni even in the longest nga imo ma-imagine 1,000 years. O ganahan makamo kay every 100 years nabay madawat 100,000 to gatas gobyerno. Napabuta na. So man na imagine 1,000 years di gid mo ma-compare sa eternal diha sa Ginoo. Even ang 1,000 years mubo ra kay sa Ginoo. Even mo ni siya nga ang kinabuhi nato mo ni gi-illustrate o gihitagag hulagway baha sama sa kangit-ngit nga tagpilaw sama sa damgo. Kabantay mo sa damgo kadiyo tra kayo. Di ba? Nya kana damguhon ka padung na biya ka mata. Matagi pagtuog mo gidamgo na ka. Di na makinom na ni damgo ka nang padung na ka mata kay naman tay mana. Labuntag na day mo di gidamgo ko. Mo igi kasagaran damgo na to. Kinang day na nimo nga tingbangon nimo sama sa balili og buwak. Mo na nga nagdalag unique idea nga ang kinabuhi nato one moment naa ya next day yun mauhanaw dayon. Amen. This is the reality of our life. Listen to this, brethren. Ayaw siki. Kay mao ni ang kamaturan sa atong kinabuhi. Listen to this. As James said, James 1:11, Santiago 1:11, kay ang adlaw musidlak sa hilabihang kang init og ang tanom malaya og ang kabulakan mga tagak og ilang kataho mahanaw. Sa ingon usab ni ana ang tawong dato mahanaw diha sa iyang mga pamaagi. Mahanaw ra gyud ta. Pastor, di man ko dato. Gilang mahanaw ra man gyapon ta tanan. Ibang context about sa rich nga hakog ba hakog, di mo share. So kung hakog ka, di ka mo share, tato ka. So mo na siyang kuan. So listen to this. Yes, gihimo ta sa imahe sa Dios, pero gihimo po ta sa abog, gikan sa abog. Mo na nga kung dili pa sa sala, wa untay kamatayon o paggadunot dinis kalibutan. Mo na nga atong pamalandungan, nga kaning bersikulo nag-explain gyud nga ang dalangpanan sa tao, ang tao gyud nanglanglan gyud Ginoo, our eternal refuge. Kay dali pa man kita madunot, we are frail or abog, mo nang kita, we are creatures of time. Naagyo ta man kita binuhata sa sud sa oras. Natay panahon gyud. Mo na nga as long nga wa kay relations Ginoo, imong kinabuhi nag-agad wa gyud panahon. Pero kung na kay relations Ginoo, imong kinabuhi nag-agad sa panahon sa Dios eternal. That is why if you have no God, wa jud kay pulos. We are nothing. Wa gyud tay ma-accomplish. Mo na nga only pinaagi sa pagtuo diha ni Kristo. Diya lamang na to mahibaw-an nga naatay kinabuhing dayon. So muna isip tao, giunsa man nimo paglantaw sa imong kaugalingon in reference sa panahon. Mingon pa ba ka nga ibatanon pa man ko? Ay tiguwang naman sad ko. Ato bang anaon? Unya na lang na, batanon pa magtaw ko, daghan pa man ko. What if nigawas mo diya, labayon kag munggos niya, paglihay mo, igo kas langsang. Yes, we laugh at this, but mo ni siya, reality na yung mga panghitabuan na. Diba? Nga nganong namatay to siya, nga to siya. So, sa imong hunahuna karon, nakanuna pa ba ka nga kaning magpuyo pa kag taas nga kinabuhi din sa kalibutan? Nakanuna ba ka na? O nisud ba si mong panghunahuna nga ikaw nga tao nga mamatay ra ka sa kalibutan? O invincible ta? Bantay na to? Kadaganan sa pag invincible, pag di matay. Di ba? O nakalimot lang ka nga kita mga tao natay kamatayon. Maabot ra gyud ang panahon. Mo na tong kinabuhi naglutaw ra gyud dinhi. Mo na ayaw siki. Amguhi gyud nga mubo ra gyud tong kinabuhi. Oy kaduha, nganong mubo tungod sa moralidad sa tao. Look at verse 7. O sige suwat yes verse 7. Ang imong kapungot
ang imong kaligut-gut, kakuha mo dia? O sa man siya? Sa verse 9, ang imong kapungot, ang imong kaligut-gut, o ang imong kasuko. Anger, wrath, and fury. Gibutang ni Moses ni gisuwat niya, nganong inungdan mo buhat ang kinabuhi, tungod sa kasuko sa Dios sa sala. Mo ni naka-short sa imong life. Mo na siya nga, minguta, kanang tawagan ni, kanang mubo kay because of sin. Any moment we live in this world, this is sinful aning world, mo nang naagi man hitabo nga di ni mo damaha. Because nagpuyo tas makasalang kinabuhi. Pangaron nun, ang tao nga kaning bisyuso, adis-adis, way tug, inom, tanan, so yung nga ito yun, namatay pa siya, dili da yun. Dautan mo gito siya nga tao mo namatay. Kibaw kang lifestyle, way tugpa-tugpa, nga di matay da yun, pagkakaon. Yamingon dita, nalagi uban siya nga, grasya na. Nga umatay. Pero normally, kung mo na imong lifestyle, mo gini maaguman nimo. Amen? Mo gina ang ma-result. So because the anger of God on the sinfulness of man. Mo ni hitabo dinhi sa kang Moses. Because ang mga mga Israelita nakigbatok sa Dios, basag duol na ta sila nga gateway na sila. Ay di lami musod Moses ay kay ngano man nay mga Amalekites. Gibato pa si Caleb ug si Joshua. Tungod lang sa napo. Because of their unbelief. Di gyud sila patuo nga musud sila didto. So unsay nahitabo? Nasuko ang Dios. Sige pagreklamo, ay gutuma din may pato sa Egypt. Nami pagikaon pa mig kaning pabo. Usa man ni uhaw kastanan may pato sa Egypt kay inom pa mi dito kanang taon kulapo. Kabantay mo kung Christian ka, yung sigat tanaw sa imong old self, that's Egypt. Na nakay relations Ginoo. O sige ka po kag-ihap sa imong daang Ginoo, may pato sa una, nindot akong kinabuhi. Pagbantay na, kaya red flag na. Kaya ganahan na ka mo backslide. Wa ka na kontinto ni Kristo. Kabantay mo Israel, unsay reason nga sila kasud? Kaya ilang kasing-kasing na pa sa Egypt. Mo nang i-give up na unsay imong Egypt diha sa imong kinabuhi. Dapat i-surrender nas Ginoo kay kun di na nimo i-surrender, God forbid nga makaon ka na. Mo nang usa ka butang lang gyud. So, mo niya nitaw nasuko ang Ginoo. Ug atong makita dinhi ang kinabuhi sa tao di gyud permanente tungod kay ang Ginoo suko kay sa sala. Muna kung ikaw buhi pa because of the grace of God. Ato ni makita niya. So, kabatay mo, ang kinabuhi sa tao no, na-consume ra gyud sa kasuko sa Ginoo tungod sa sala. Look at here. Verse 9, kaya ang tanan namong mga adlaw mulabay diha sa imong kasuko, natapos among katuigan sama sa panghupaw. Ano mo? Hay ba? Hay, kapoy. Nihago ka. Nya tungod wa gyud sa garbo o kaning kakapoy. Kaya nga man, ang Ginoo nasuko man sa ato ang kinabuhi. That is why the life without Christ is kapoy. Because the real life is Christ. I am the truth, the way, and the life. Di ba? Bisag unsa pa kadato, bisag unsa pa kuan nimo prosper, kung wa kay Kristo, wa jud kay tinudan na yung kinabuhi, kapoy na. Sige ka, hay kapoy yung kinabuhi. Sige ba jud ka kapuyan, wa kay kalinaw, wa jud kay kasulubaran, because the real life is Christ. Mo na tinudan na yung kinabuhi. Mo na nga in verse 10, ingon sa di, ang mga adlaw sa mong kinabuhi, si tinta katuig ug tingali tungod ka sa pabaskog o cinta katuig bisan pa niya na ang ilang gidugayan mao lamang ang kabudlay o kasub-anan. Kabantay mo? Yes, mo kuadto ka po mo kasub-anan, kabudlay, kakapoy ug kasub-anan. So days of our life, literally days of our years. Di ba? Mo na ang days is the same as years. Nga kuan. So in verse 10 is, mulabay ba siya? So it gone well. Kay kining matapos din kami manglupad. So, muna siya as figure of speech nga mahanaw ba dayon ang kinabuhis tao. Kapag mo, 70.
Kung healthy man ka, di ka kaog premig tuslubuwa, kinapusa ginabot, maabta kag 80 nga kusgan ba ka. Kung musigag ka na, maabot kag 80 po na. Giyahana na lang ka, hungita na lang ka. Mo ni hitabo. Kabanday mo, 70, 80. Di ba 70, mo na siya kung 80 kung healthy imong lifestyle. Ba't mo na akong question when naghimo ka ni? Si Moses, ang edad ni Moses, 120 years na pagsuwatan ni. Kung anong kibaw, anong 80 pa may gingon ni Moses. Di ba? 40 years old, nibiya siya sa Egypt. Pag 80 years old siya, dito yan nagpakitang Ginoo sa burning bush. Mantay mato, nga kwan, gitawag siya nga luwason ng Israel. After 40 years, nga sa wilderness, mo ng 120 years. Pero nga nung Moses, 70 to 120 years eh. 80 years naman. So even si Moses, kita sa iyang edad, life is kuto ba yun 80 nga kusgan pa ka. Nga makalihok-lihok ka. Mo ba yun na? Pumubiyan kag 80, mangita na kag caregiver. So grasya na kay na nga na may mga pipila mga special cases siguro na nga lagsik pa. So, mo nang lumalabay ba? Mo nang si Job 7:6, tulin kaayong naglabay ang akong mga adlaw nga walay paglaom. Manay mo, even si Job, isulti din nga tulin kayo kung naglabay akong mga adlaw nga walay paglaom. So, mo nang verse 12, ningon siya din busa, paamguha kami, sa laing translation niya, kung unsa kamubo ang among kinabuhi. So teach us to number our days, that we may present to you a heart of wisdom. Listen to this, mo ni a heart of wisdom. Ang tinudanay gyudin kaalam is nasayod ka nga mubo ba imong kinabuhi sa kalibutan. Mo ni tinudanay kaalam. Di ka mo ni siya nga a heart of wisdom, number our days, is to understand nga imong evaluate kung unsa yun kamubuyo atong kinabuhi. Muna nga, kung muna buhi mga ita, ato i-invest atong time sa eternity. Dili para dinhi. Ang kapan sa mga tao karon is mo-invest sa time dinhi lang. Yes, wa ko kibaw unsa nag-business ka as long nga dili sala, as long wa mo bayad ang Ginoo. Wa okay ba unsay imong gibuhat business na ba? Basta apila lang yun ang Ginoo. Basta di na sala. Mo na nga angay gyud apihunaw tumubo ba kay gamay ba kay so mo ni siya nga ang mga magtotoo atong aim gyud nga nagpuyo ta para di mausik atong kinabuhi dias Ginoo nga gihatag nga oportunidad sa atong kinabuhi. Dapat mao gini ang pinaka centrality nga kaalam nga gihatag sa Ginoo. God give us opportunities to live in this world. Mo nang giluwas ka para magamit ka. Mo nang gipakamatyan ka, apil ka sa pagpili sa Dios para di na usikan nimong kinabuhi karon. Nga pa na to, amtay pagtuos Ginoo. Mas musalig mata swertres. Tabi na karon nga mga kuan diha nga di ba? So makiato nga listen to this. Ang kahibalo giday, ang kasing-kasing gides kaalam is nasayod ka nga matinud-anon ka nga magpuyo kung unsay sakto nga prioridad sa imong kinabuhi. Sakto nga prioridad. In Ephesians 5:15-16, palihog ko pakli yung Bible. Ephesians 5:15-16, papakliyon ta mo dinhi. Ephesians 5:15, manamantani, di ba? Nawali na manamtan ni Ephesians. So, gibutang diha sa 5:15-16. Busa, pagbantay ka mo, pag-ayos sa inyong pagkinabuhi. Dili ingon nga mga walay kaalam, kung dili ingon nga maalamon. Magpahimulos sa panahon, kaya mga adlaw karon dautan man. Mao ni ang ugat, ang maalamon nga tao is magkinabuhi nga sakto alang sa Dios. O mao ni ang ugat sa atong malamon pagpuyo unsa man nga nakay kahadlok sa Dios. Sa Dios, the fear of the Lord is the beginning of wisdom and the knowledge of the Holy One is understanding. Proverbs 9:10. Mao ni ang kaalam sa usa ka tawo nga nagpuyo nga Dios nun
is unsa man mo produce gyud finished product, beautiful finished product nga maghatag gyud kahimayaan sa Dios ug maula na ng usa ka pamaagi nga atong accomplish nga mo follow ta, mo sunod ta sa divine plan sa Ginoo nga gihatag dinhi sa Bible. Do not think nga dadato ka, maalamon ka. Do not think nga maayo mong kinabuhi na nasikat ka, maalamon ka. Ang taong malamon, imong gipuy-an ang pulong sa Dios. Imong wa nimo sayangi ang tanang prioridad nga gihatag sa Dios nimo. Ang pagsangyaw og labos tanan ang pag-share sa gospel gyud sa kaymayan sa Dios. Manang Colossians 4:5 ato makita sa diha, pakli mo sunod kan. Pag kinabuhi kamos nga maalamon ngadto sa mga naanaa sa gawas, pahimusli ninyo ang panahon. Kamanday mo? Pag pahimusli ninyo ang panahon, making the most of the opportunity. What does it mean? Nga magkinabuhi mo nga maalamon. Usapan ni kabutang, what means? Mo ni siya nga, it means is imo isangyaw ang maayong balita. Mo na ang context din sa Colossians. Og mausad nga alerto ka kanuday nga unsa mang oportunidad nga gihatag sa Ginoo para manaa kay personal witnessing. Christ died for you. Christ saved you to become His instrument to tell other people nga padung sa impierno. Muna'y bisihi. That is why makita na to ang morality ug ang kuan sa tao gyud is mortality ug morality sa tao. It gives contrast kung unsa gyud ang Ginoo eternal. Muna ang pangutanan karon as believers, na malandong ba ka nga imong kinabuhi mubo ra? Unsa man imong prioridad sa imong kinabuhi? A lot of us, we think manggod nga ang Ginoo mo sabot ra, ang Ginoo mo sabot ra. Remember, we have the Word of God. Okay, ila ka kinsa ang Ginoo. So, that is why, brethren, always give a thought every day. Lord, say reason, say purpose nga nung mumata kog buntag. Dili lang kayo na ako'y kanon. Kaya bisag mumata kog buntag, kung okay pagkutapulan ka, kung kanon. As believer, as unsaman, as a born again person. You ask that one. Ngano imo makong giluwas, Lord? Mupo ka man nga life. That is why whatever it is, you cannot compare your life in heaven. Gamay ra kay ni unsama tong kalisdanan. Diba? 58 years. So, brethren, always think, ask God nga paamguhon ta nga mubuo ba itong kinabuhi. Og point 2, kay kita man si Moses, gabing nangamatay, gisayang lang ilang life, mo na nagampo siya sa kaluoy sa Dios. Mo ni ang final section, verse 13 to 17. Nga panalanginan unta sa Dios, nga in spite unta sa ilang kinabuhi, it means malipay gyapon in spite sa kalisdanan. Mo ni ang pagampo. Ang tao dili samas mananap. Kaya ngano man, ang mananap mamatay ra. Diba? Nga mupuyo ya matay ra. Remember ang tao gibuhat ka sa imahe sa Dios. Ug wa jud kay makabot sa imong kinabuhi alang para sa Dios kundi jud ka mo yearn, mo incline og mo depend diha kaniya. Mo nang ang psalmist ni hangyo gyud sa 13, balik o Ginoo, hangtod kanus aba, kaluy ang imong mga alagad. Mo ning hangyo ni Moses nga kaluy compassion. Kaya lang paglaom ra gyud ko ang Ginoo mubalik nila og kaluyan sila. Mao ni. So gipadakita dinhi ang kaluoy sa Dios. Nga it means the loyal love of God sa Israel. Nga in spite untas kalisdanan, naa sila'y kalipay. Mo ni gihangyo ni Moses,
In spite sa kalisdanan, malipay gyapon sila. Kaya nga naman, mubo ra kayong kinabuhi. Amen? Mubo ra kayong kinabuhi. Labi na kung nanamo sa senior na mo, 60. Mubo na lang. Muna pagmaya, paglipay, diha sa Dios. Mo ni ang gingon din nga, yes, ang sala, magdamag silot nato, mubo ra kay na. Amen? Malipay ta kay ngano, total lang sala ato sa tinuyuan ay pangluods Ginoo. Di ba? Pangay pasaylo ug bisan to na ang silot palipaya gyapon ko Lord. Kay mubo ra kay ni. Amen? Mo na nga ang salmista sa 16:17 mihangi usab nga ang Dios magpakita sa iyang kalangdon. Mo na ngadto sa iyang alagad ug ipaabot ang iyang pabor kanila imbis nga uton sila sa iyang kasuko unya matagamtam nila ang kalampusan sa ilang mga paghago bisag mubura ang kinabuhi. Look at verse 17. Actually, the same one is sa verse 1. Mao ni siya gitawag sa poetic device kiyasam. Di ba nag-start Ginoo og niin po Ginoo. Kaluy kami o Ginoo. Di ba? Di ba? Og liguna ang buhat sa among mga kamot, which is God who is there. This kanang dwelling place, kapuyanan. So, muna start with God and with God. Amen? Muna nindot kay nga prayer. So, muna, gadagan nga musulti Kristohanon, karon pero naning kamot ra sa mga butang nga walay pulos. Gihaguan ang kinabuhi nga walay katuyuan, dili connected sa ilang pagka-Kristohanon. Sadly, daghan ana nga Kristohanon. Banbisan tuod ana, dapat ato yung pamalandungan nga mubo ra atong kinabuhi. Amen? Ayaw pagpuyo nga imuhara. Dapat atong sundon si Pablo sa Philippians 1:21. Unsa man? For me to live is Christ and to die is gain. Diba? For me to live is Christ and to die is gain. Muna, kung buhi man ka karon, tungod nas kaluoy sa Dios. Muna, puy-i imong kinabuhi diha alang kang Kristo. O kanunaya hununaa nga mubo ra gyud ang kinabuhi. Muna, kung napanglihok man karon, tungod nas kaluoy sa Dios. Kay we sin every day. Ang kapungot sa Dios kanunay, nasuko ang Dios every day. Kung buhi man ka, tungod nas kaluoy sa Ginoo. Muning si Moses, makita tanaw siya sa mga Hudiyo nga nagtuyok-tuyok sa wilderness. Og yang nakita ilang kinabuhi giusikan nga way pulos. Munang kani nga atong gitun-an, usani ka lesson nato as believers. We have the same God. Muna ayo pagtuyok-tuyok sa imong kinabuhi ron. Unahang Ginoo, be involved, be engaged in the spiritual things. Muna siya. Kay si Moses, being a man of God, di siya ganahan nga iyang kinabuhi mausik lamang. Gusto niya nga iyang kinabuhi makahatag og himaya sa Dios. Muna ni ampo gyud siya ni nga pagampo nga ang mga katawan makapamalandong makaamgog yun unta nga mubo ra kayo ang kinabuhi. Amen? So muna higala pamalandongi amguhin. There's a story of a teacher and student sa classroom. So, nihatag siya example, maybe some of you naka-read na ni, na siya usa ka garapon, human na siya balas, o bato, pebbles, bato. O giingnan niyang usa ka sud, kinsa man ninyo ang makasud ani sa garapon nga dili mo awas. Ang gibuhat sa usa ka estudyante, giuna niya sud ang bas. Human, pagsud niya sa bato, ni awas ang bato. So, makita nimo is, giusab sa teacher, nalapoy lang student, ni kuha na pod, mao gyapon ang the same. So, sa gibuhat sa teacher, giabon niya, yang gibuwag ang bas. Human, ang unang gisud sa teacher sa garapon, ang bato. Paghuman, iyang gibubo ang bas, o ang mga distance sa bato, kay di man na magsikit, kay lingin man na, didto ni sud ang mga bas. So, mausik sa garapon. Sakto ra gyud siya gyud. So,
mo nang we need to understand ang garapon atuan ng kinabuhi. Mo niya, ang bato mo na yung mga most important nga butang sa imong kinabuhi. Kung saan na silang most important nga, imong relasyon sa Ginoo. Pamilya, imong health, o ang imong mga close relationship. Ang balas, nagrepresent naglaing mga butang. Unsa man, imong trabaho, imong pleasure, mga ginagmay nga mga sangpinit sa imong kinabuhi, nga imong gipuno. Kanang mga scroll sa imong Facebook, mo na siya yung mo na ang balas. Mo na ko imong kinabuhi, punuon nimo daan sa makanang mga butanga sa balas. So unsa may tabo, ang mga importanteng butang masalikway na nimo. Imong relasyon sa Dios, imong pamilya, o imuhang health. Kaya unahon man nato puno sa mga way hinungdan, instead as believer ang spiritual things. So, di nun maka-feel sa gaps. Mo na nga, brethren, dapat unahagyod what truly matters sa imong life. As believer, our relationship in Christ. Mo na, kung mo-focus ka sa mga importanteng butang, makakita ba ka kaning mga butang na ma-fit in ba na nimo sa mga extracurricular nimo nga time. Amen? Mo na ang mga estudyante ni siga ilang mata kay nakasabot sila. Og ilag yung gi-prioritize nga dapat makarealize ta unsa giunahon nato sa tong kinabuhi. Dili imong business, dili imong job, dili unsa mga pleasure dia kalipay, unahag yung Ginoo. Ginoo, family, simbahan, tanan. Kaya nga naman, bali man na to. Busy ko, pastor, di ko kabasa. Busy ko, pastor, di ko ka-attend sa prayer meeting. Ano man, pag dili busy sa kalibutan ng butang. Busy kayo sa kalibutan ng butang. Muna, higala, evaluate sa mga adlaw nga moabot, sugdi pag re-evaluate unsa imong prioridad. Unahagyod ang importanteng mga butang. Amen? Especially imong spiritual growth. Kay maka-fit in na. Mabita na kaning probi. Ang gingnan ni probi ay kadlok nga sa commitment. Kay tudluan ta mo hasasan na mo pa unsay way labot yung kinabuhi pa maka-commit mo. Nganong kadaghanan hadlok commitment, daghan may gi-appeal sa kinabuhi. Sa way labot mo na nga o kabutang gyud. So mo na Psalm 90 verse 12, pamguha kami kung unsa man kamubo ang amo ang kinabuhi. Kay sa siya, kay kami aron makabaton kami usa ka kasing-kasing nga malamon. As John MacArthur said, every believer is responsible to walk wisely. So ano sa mga kamahimong wise? 5 years sa akong paglakaw? No, sa diyang na born again ka, sa diyang naluwas ka, wise na ka. Because si Kristo mao ang wisdom of God. Amen? Mo nang ayaw na pangon ay di pa okay pa, mabitang makakita ka na kagsala. Tungod kay luwas na ka, makalakaw na ka nga malamon. Kay imo man gidawat si Kristo, mo nang madawat po nimong kaalam nga responsable ka sa pagkinabuhi nga maalamon. Muna, for by God's doing, you are in Christ Jesus who become to us wisdom from God. 1 Corinthians 1:30. And righteousness ang sanctification and redemption. Sa dihang naluwas na ka, gihimo ng kang maalamon sa Dios. Matarong o gisanctify ka. Muna nga, brethren, tungod kay diha naman ka ni Kristo, tanang treasure sa kahibalo or kaalam naa ni Kristo Jesus. Mo nang kung luwas na ka, kibaw na ka unsa imong priority. Kibaw na ka unsa imong pagpuyo nga maalamon. Mao gyud na, kay di kasi ka luwas ka Christian, wag gyud ka kalibutan. Unsa unahon si imong kinabuhi. Sa Bernani na ubang Christian, ikaw may tagag kanang ikaw may pabuton silang conviction. Ngananan sila conviction. Di ba? Mo nang di na ka maghuwat nga ay unya na lang ko ning mga 5 years na ko Christian.
unahon na gyud akong Ginoo. Or 40 years na akong Christian, unahon na akong Ginoo. Muna, remember, brethren, di na ka buang-buang, maalamo na ka. Ako balik ko na, dili na ka buang-buang. Kung saan ang buang-buang? Kay bawas ka maturan, pero wag gi-apply. Ang malamon, kay bawas ka maturan, pero gi-apply. Munang, di na ka buang-buang, malamon na ka. Munang, ningon si Pablo, pag kinabuhi o nga malamon. O pagpuyo, according sa kaalam nga gihatag ni Kristo nimo. Amen? Sa mga lingkod, mga marugtag, magampot. Amahan mo na sa langit, Lord, salamat o God sa mensahe karon. Lord, pamungguha ang matag-usan na mo, God. Kung unsa gayud ang tinudanay nga kinabuhi, Lord. We pray, Father, nga ang tinudanay gyud namong kinabuhi, mubura. Munang di na mo sayangan, Ginoo, Lord, mga oportunidad nga mong gihatag dinhi kanamo, o God. Usamahan. Pasaylo ami kung dili man may amo man gisayangan namong kinabuhi, o God. Pero sugod karon, Lord, hapas, o God, to see, o God, nga ikaw gyud among unahon, o God. Among spiritual life, good Lord. Salamat ani Lord, tabangi ang matag-usan namo, Lord, nga mas mutubo pa mi sa among pagpanabot, o God. O God, ya kang Kristo. Dalaygon ka, in Jesus' name we pray. Amen. Who has held the oceans in his hands? Who has numbered every grain of sand? Kings and nations tremble at his voice. All creations rises to rejoice. Behold, our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold, our King, nothing can compare. Come, let us adore Who has given counsel to the Lord? Who can question any of his words? Who can teach us, one who knows all things? Who can fathom all his wondrous deeds? Behold our God. Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore. Behold our God. Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore